So sa vlog po natin ngayon mga sangkay, titingnan po natin itong Christian movement na nasa loob po ng Iran. At dito mga sangkay, mawi-witness nyo ang kanilang katakot-takot na kalagayan sa mismong Iran. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So ngayong araw mga sangkay, pag-uusapan po natin ang sitwasyon ng mga underground churches doon po sa Iran. Ibig sabihin, ito po yung mga simbahan mga sangkay na nasa ilalim ng lupa, nasa mga tagong lugar, kung saan doon po nila ginagawa yung kanilang mga pagsamba. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po sila pinapahirapan mismo ng Iranian regime. So, marami po ang hindi nakakaalam sa tunay na kalagayan ng maraming mga Kristiyano po sa loob ng Iran. For your information, guys, napakarami pong Kristiyano na po sa Iran. This is the reason, mga sangkay, why the Iranian regime pinapahirapan po yung mga tao doon. Pero, marami nga pong nagulat, mga sangkay. Hindi po nila ine-expect. Marami pong Iranian, makikita nyo po sa mga interview, hindi po talaga nila ine-expect na lulusob po doon ang Amerika at ang Israel para po palayain sila. Because matagal na po nila itong pangarap, matagal na po nila itong pinapanalangin na mayroon pong isang presidente or isang bansa na sasaklolo sa kanilang kalagayan. Dahil para po sa kaalaman ng lahat ng mga manonood dito sa Sangkay Revelation, marami na po mga Iranian ang umalis sa kanilang bansa. Nagkalat po sa iba't ibang panig ng ating mundo. May nasa US, may nasa Europe, may nandito nga po sa Pilipinas. Nai-enjoy po nila yung kanilang kalayaan na sumamba sa ating Panginoon, gawin ang kung ano man ang gusto nilang gawin, mga sangkay, dahil sa Iran, wala pong malaya. Lahat po, tikom ang bibig, lahat hindi pwedeng magsalita sa gobyerno, lahat hindi pwedeng magsagawa ng mga pagsamba na labag sa kanilang paniniwalang Islam. Para po kasi sa inyong kaalaman, ang Iran ay radical extremist. Sila po kasi ay Shia Islam. Hindi po sila katulad ng Saudi Arabia, Qatar, UAE, at marami pa pong mga bansa sa Middle East na open po, friendly. Kasi ang Islam na kinatatayuan nila o prinsipyo ay Sunni. So itong Iran ay Shia. They are extremist. Sila po ay radical Muslim. At kapag ka hindi ka nila kauri ng paniniwala at nasa loob ka ng kanilang bansa, itutumba ka ng kanilang gobyerno, idadamay pa po ang inyong pamilya. Ngayon mga sangkay, tingnan po ninyo itong video, no? Ito po ay moment ng mga Iranian Christian na nakatanggap po sila ng kanilang mga Bible. Pero pasikreto lamang po ito mga sangkay na ginagawa. So secretly, pinamahagi po itong mga Bible. Wala pong nakakaalam sa labas. Hindi po pwedeng malaman ito ng publiko dahil kapag may nagsumbong sa gobyerno, totodasin po sila ng Iranian regime. خیلی بچه‌ها زحمت کشیدن که Grabe, no? Samantalang tayo, mga sangkay dito sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga Kristiyano, there are many Christians na hindi po pinapahalagahan ang Biblia. Hindi po pinapahalagahan. You know what, guys? Itong librong to, kung kagaya po tayo ng Iran, uhaw na uhaw po tayo sa salita ng Diyos. Tingnan sila, masaya sila na mayroon pong pasekreto na nagsasagawa ng pamimigay ng mga Biblia. Pero tayo, nasa bansa tayo na malaya, masyado po tayong kampante. Hindi po tayo nagdadala ng Biblia sa mga church natin. Kadalasan cellphone lang ang dala natin. Mas mahalaga pa po ang cellphone kaysa sa Biblia. At yan po ay nakakalungkot talaga. Pero sa kanila mga sangkay, sa mga underground churches, tingnan nyo naman na nangyayari. Ang Biblia, sekretong pinamamahagi at sila po ay talagang namang nagagalak sa nangyayari.
Ngayon mga sangga, ito po yung mga underground churches na sinasabi ko. So, doon po sa Iran. Ito po ay mga Iranian na nagsasagawa ng mga pagsamba. Tingnan nyo mga sangkay kung paano po nila ginagawa yan. Sa ilalim man ng lupa, o sa mga liblib na lugar, o sa mga tagong lugar. Hindi po sila malaya sa kanilang pagpupuri sa Panginoon. At yun po yung kanilang isinisigaw lagi. Ang magkaroon po sila ng freedom to worship. Freedom na ma-enjoy nilang presensya ng ating Panginoon without fear, without persecution. At ito, God moving in the underground church. The underground church in Iran is a testament to resilience and faith of Iranian Christians who continue to grow in their walk with Christ despite of significant persecution. Ito po mga sangkay ang tunay na kalagayan nila. Despite of all persecutions, despite of all fear, mga sangkay, nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. And we all know mga sangkay, we all know na mayroon po silang reward sa kanilang ginagawa. Hindi po ito mga sangkay mawawalang bahala lamang sa harapan ng ating Panginoon. Ito po ay napaka-precious dahil pinapahalagahan po nila ang salita ng Diyos, ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon despite of heavy burden mula po sa persecution. The testimonies of Iranian Christians highlight their courage and steadfastness. Despite constant threats of imprisonment and violence, they continue to share their faith and lead underground worship gatherings. You see, mga sangkay, nakakatakot sa Iran. Pwede kang makita at bigla na lang damputin ng kanilang militar at isama ang iyong pamilya. Pero mga sangkay, despite of that, sila po ay naglilingkod sa ating Panginoon kahit po pinapahirapan po sila ng kanilang gobyerno. So, ang movement ng Iranian Christian, mga sangkay, doon sa mismong loob ng Iran ay talagang napakatindi ngayon. Tahimik pero patuloy na lumalawak. At sila po ay humihingi po ng tulong sa pananalangin. Sila po ay talagang nasa desperadong sitwasyon ng pananalangin, especially sa panahon po natin ngayon mga sangkay na mayroon pong digmaan ng nagaganap doon. What they need is prayer from us. Ito po yung mga larawan ng mga Iranian na nagpupuri sa ating Panginoon sa kabila po ng mga pananakot ng kanilang gobyerno. Ayon po sa article mga sangkay, the underground church in Iran is unlike any other. Hindi po katulad ito ng ibang mga bansa na free sila na magsagawa ng worship. It is vibrant, courageous, and growing rapidly under constant threat of persecution. Every day, followers of Jesus make hard choices, risk exposure, or stay silent, meet together or remain isolated, trust strangers, or guard their faith in secret. So sa sikretong mga lugar, mga sangkay, ginagawa po nila ang kanilang mga pagsamba. At ito po ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoon na in the midst of threats, in the midst of persecution, sila pa rin po ay naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Ganito pong faith ang mayroon ang mga Iranians sa panahon po natin ngayon. Ito po, isa sa mga testimony mga sangkay ng isang Iranian na inuutusan siya ng kanilang gobyerno to deny Jesus Christ. I was dead. Oh my goodness. What a testimony mga sangkay. Biruin nyo itong taong to. Nahuli siyang nagsasagawa ng pagsamba. Nahuli siya na isa siyang Kristiyano sa loob ng Iran. Mga sangkay, sad to say, ayon po sa kanyang story, nandun po siya mismo sa araw na kung saan iniipit na po siya ng kanilang gobyerno. At ang tanging lusot lamang po niya mga sangkay kung sasabihin niya na siya ay isang Muslim. Pero hindi niya po dinenay ang ating Panginoong Hesus. And her faith mga sangkay prove us na kahit anong situation, na kahit anong pagpapahirap ng mga tao na nasa paligid, kapag ka meron kang pananampalataya at mahal na mahal mo ang ating Panginoon, hindi ka po matitinan. At ito po ang testimony, mga sangkay, ang patunay na ang mga Iranian ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Isakripisyo man nila ang kanilang buhay, ang mahalaga sa kanila ay ang ating Panginoong Hesus. Yung ganitong klaseng faith ang kailangan nating mga Kristiyano. Samantalang yung iba mga sangkay, nawalan lamang ng pera, nagkaroon lang ng problema sa bahay, nagkaroon ng broken relationship, tinalikuran na ang ating Panginoong Hesus. Pero itong mga Iranian, hindi po mga sangkay. Ang kalaban nila dito, yung kanilang gobyerno. Ang kalaban
nila dito yung mga weapons na nakatutok sa kanila. Ang kalaban nila dito yung pagpapahirap ng Iranian regime. Pero tingnan nyo po ang kanilang ginagawa. Sa kabila ng pagpapahirap, ang kanilang pananampalataya ay hindi po nalulunod. Bagkus ang kanilang pananampalataya ay lalo pong itinataas. Hindi po nila dinideny si Jesus Christ. Nagpapatuloy po sila. Ang movement po sa Iran, mga sangka, ay talagang napakatindi sa panahon po natin ngayon sa kabila po ng digmaan. Sekreto po yung mga Iranian na nagsasagawa ng kanilang Bible study, nagsasagawa ng kanilang mga pagsamba. Sekreto po nila itong ginagawa. Yes, may threat. Yes, may persecution. Yes, may nakakatakot na pwedeng mangyari. Pero de bale na, ang mahalaga paglingkuran nila ang ating Panginoong Hesus. Kaya tayo mga kapatid, tayo mga kaibigan, maging inspirasyon po sana natin itong mga Iranian na kung saan sa kabila po ng hindi magagandang nangyayari sa kanilang bansa, sa kabila po ng banta sa kanilang buhay, sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tutukan man sila ng armas. Kaya tayo, seryosohin po natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon dahil sa bansang ito, malaya po tayo at yan po ay napakalaking blessing sa bawat isa sa atin. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.